actors ng mga cast mo, are you, kumbaga, hands-on ka ba sa pagpili sa kanila? And what are the challenges you encounter doing this film? Napakahirap bang i-direct yung mga ganito kagagaling na artista or napakadali on your part? Well, sa totoo lang, wala akong ginawa. Kasi magagaling na talaga sila eh. Parang yun ang goal na huwag masyadong makialam kung ano yung gusto na nag-ibigay. Pero syempre may mga specific din ako na kailangan. Pero I think, alam naman nila yung ginagawa nila. Di ba? Lalo na si Tito Ron, hindi siya bumitaw. Hanggang ngayon, nasa character pa rin siya. Yes. Ikaw mo yung pumili personally sa kanila? Yes. Yes. Kahit sa kanya. Kahit... Ikaw pa rin ang pinili. Ako pa rin, sa akin pa rin galing yun. Oo. Oo. Well, yes. So tanong ko lang, very na-curious lang kami dun sa poster. Parang lahat kasi very busy, nag-uusap. Pero ikaw lang yung nakatingin sa camera. What's behind that poster? Well, Viva po ang nag-decide, marketing. Wala akong kinalaman sa poster. Kung titignan ko lang siya, tapos hindi ko alam yung nangyayari, sasabihin ko, baka director siya. Yun nga rin naisip namin dahil director ka kaya ikaw yung nakatingin. Honestly, tanungin natin sila kung ba nila gusto gano'n. Pero congratulations, we're excited to watch this family drama movie. Thank you. Thank you. That was Alan Santon of Stars Photo. Up next, we have Ms. Ana Cereza of ABS-CBN News. Hello! Yung kanta ba, ano yung title? Ikaw ba daw yung nag-compose at kumanta mo? Yes po. Bale, nag-isip talaga ako ng kanta na bagay dito sa pelikula. Kaso wala talaga akong maisip. Tapos kailangan siyang, sabi ko, okay. So tinawagan ko yung kaibigan ko, si Clem Castro, yung lead ng Orange and Lemon. So sabi niya, gumawa na lang tayo. So dalawa kaming gumawa niya. Ang title niya ay May Sarili Tayong Mundo. Yes, yun. Sana magustuhan ko. Ano yung naging inspiration nung kanta? Yung movie kasi parang magkakapatid silang mga, hindi naman baliw, parang dysfunctional family kasi sila talaga. Pero sa end mapapatanong ka, sino ba talaga yung pinaka sa kanilang lahat? Parang gano'n. So yun, yung kanta may pagkaganon. Thank you. And last na lang, bakit na-mention niyo sa na ambitious siya? In what way ambitious itong concept ba nito, yung song? Anyone na lang? Yeah, first of all, ginawa namin ng shoot ng 2 days. No, talaga? 2 days. Talaga? This is going to be amazing because you will see it's uncut. It's just may isang portion lang, isa lang. And then, parang blessed kami na may mga technical kaming binibigay na lang sa amin ng nature. Amazing. And then, ang banding ng ensemble ng paggagawa, magical. Oh, so I don't know. Yan mas ganda. Ba't sinabi ni Ronnie na 2 days yung shoot? First time sa 40 plus years ko in the business na mas marami pang araw ng rehearsal kaysa doon sa actual shooting. Because talagang ginawa nila na ito yung stopping mo, sa linya mo ito, dito ka pupunta. So it was like in some acting na kung saan kami, we're all moving within isang sitwasyon. Pero lahat cognizant kung kanilang mga roles in terms of dialogues, in terms of stopping, in terms of emotion. At hindi lang yun kasi kailangan din namin isa ulo kung nasaan yung audio man, kung saan yung cameraman para tama ang magiging inyong mga anggulo at makapagbigay kayo ng tamang expression. So, it felt like theater on film. Wow. Na mas mahaba yung rehearsals.
not yet like a play, tama si Gina. So, kaya, maaaring it may seem simple, pero maniwala kayo, it was not. But I'll do it again any day. Ay, may part 2 po tayo. So, Just to add, I cannot help but say this, but Edo Manzano was an inspiration to me because for him to accept this role, it really gave me more, ganas and enthusiasm to, do our best here. Thank you. thank you. So, nung 2 days in production, nakatipid ba sa production, umawi sa talent fee? Yes. Nung nakita ko na yung mga talent fee, okay, tapusin natin to ng 1 day. Hindi natin to kaya kasi supposedly binuo ko siya for MMFF, yung alam mo, mas may chance kang makabawi. Pero Boss Vic had another idea, hindi ko alam kung ano pumasok sa isip niya, sinabi niya, hindi na lang. Ha? So, syempre, lumit yung budget, di ba? Sabi ko, paano nagkakasya ito? Shoot na lang natin ng 1 day para matapos na. Ayun. Thank you, thank you. Thank you very much for your questions. That was Ana Cereza of ABS-CBN News. For our next question, we have Sir Eugene Assis of People's Journal. Hi, good afternoon. I'm here. Gina. Anyway, but first question para kay Direct Alex. Direct Alex, you deserve really to be called Director Alex. So, anyway, dahil alam naman natin ang capacity ng lahat ng mga artista pati sa pelikula. At sabi mo kanina para hindi ka nahihirapan dahil sa husay nila. Pero ano na lang yung na-encounter mo na parang mahirap na gawin dahil dun sa pelikula? Mahirap. Yung film mismo mahirap. Kasi gaya nga ng sabi ni Tito Edu, bawal magkamali. Totoo yun, ha? Tsaka, dahil pag nagkamali ka, domino effect na siya sa lahat kasi hindi na nila ang gagawin nila. So, hindi lang yun sa amin, even sa technical, sa cameras, sa mga tao na nasa paligid namin, parang ang dami nga nakita eh, charot. Duguray na lang po ng BFX. Pero yun nga, sa kanila mismo, parang wala naman. Mas more on siguro yung the filmmaking part, yung pagbabantay sa bawat aspeto, gaya na kasi may sariling timing naman talaga lahat ng tao, di ba? May mga yung production design, the script, the ganito, the ganyan, yung parang yung weather, na takot ako na what if umulan? Pero sabi ni Tito Joel Torre, sorry wala siya dito, may taping siya. Nung time kasi na yun talaga bumabagyo na nag-shoot kami. Tapos tinignan daw niya, parang sa Mexico lang walang ulan. So parang, ay, salamat. Kasi kung inunan kami, magto 2 days kami, wala nang pera. At saka you're also acting in the movie, di ba? Oo nga, di ba sinabi ko na hindi ko na ulitin yung ako rin yung artista. Tapos ngayon, inulit ko pa, di ba? Pero last ko na to. Sayang naman. Sayang naman na you also directed you also. Anyway, tapos, doon sa mga characters, sabi mo kanina parang dysfunctional family. So parang may mga kabaliwan lahat yung mga characters, di ba? Kahit sino lang yung gustong sumagot sa question na nakarelate pa kayo doon sa characters nyo at papaano. Hindi sila nakarelate kasi malayo sa kanila, pero hindi na sila nakabitaw. Nakita pa rin sila. I'm sorry. Nag-iba sila after the film. Bonus question lang kay Edu. Parang Edu. Parang Eugene. You have acted in the film, Tanging Yaman. Pwede mo bang bigyan ng comparison or difference yung pelikula ito sa Tanging Yaman? Sorry, tama ba yung narinig ko Tanging Yaman? Tanging Yaman? Yeah. No, that was one of the most beautiful films I've ever made in my life. You know, I am so grateful na nagkaroon ako ng pagkakataon na makasama yung mga artista yun. Directed by
Director Doris Gillian. No, it was a beautiful film. No, may similarity. Pero, kumbaga, with the, kung papayagan ako ni Alex, is medyo glossy yung ginawa namin sa Tanging Yaman. You know, ang ginawa ni or yung atake ni Alex was talagang yung totoong totoo. Yung kita mo talagang yung a family who was not as how would you say, gifted or as many were doing as well. Kung tutusin, ako lang talaga ang successful sa buhay. Pero pag nakita ko yung the way na dinirect ni Alex was binigyan niya ng shining moment ang lahat ng cast. And so yung supposed to be yung pagbubukod ko, hindi na nagkaroon ng, hindi naging malaking bagay. So baka may langit, may lupa. So gusto ko kasi, I believe many of our countrymen or mga moviegoers ay makakapag-relate dito sa kwento ni Alessandra De Rossi. Tapos ano lang, bakit everyone knows everyone? Bukod sa, yun na, everyone knows everyone. Magkakapatid kami, so parang mula, alam mo yun, loob, labas, pagbalik-balik na rin mo, kilala namin yung isa't isa. At the same time, medyo viral kami nung araw na yun. Parang lahat na nangyari sa amin pang viral na, pang trending, gano'n. Kaya, everyone knows everyone. One is Juaning, yung pangalan ng mami namin. And also, I guess, the Pinoy Juan. Thank you very much at sigurado ko mapapanood ko sa Netflix ito. Next year. Thank you for your question. That was Sir Eugene Asis of People's Journal. Up next, we have Robert Brigantina of Manila Bulletin. Hello, magandang hapon. Kay Direk Alex, hi, hello, Direk, nung na-finalize na yung cast, kanino ka unang parang na-starstruck or na-tense, na-challenge nung nakita mo yung buong cast? Kay Joel Torre, kasi siya lang yung hindi ko pa nakakatrabaho. Lahat sila nakatrabaho ko na favorite ko sila. Pero si Joel Torre, favorite ko siya, pero hindi ko pa siya nakakatrabaho. So, natakot ako baka... Wala eh. Tawa lang siya ng tawa din eh. So, okay. So, parang lang din siyang sila. So, kaya siguro kami nagkasunod lahat. Yung mga hindi masyado siniseryoso ng maraming bagay. Maliit na bagay lang ang lahat. Parang gano'n. Okay, Direk. And having directed 2 projects, ito yung pangalawang how would you describe yourself bilang director and how would you like to be known as a director? I don't. Ayaw nga tinatawag ng direct. Nagkataon lang. Siguro, dahil nga nag-start ako magsulat, may mga moments na hindi mo mabitawan yung isang script, yung parang ayaw mo na may ibang humawak simply because ayaw mo. Kasi pag iba na nag-interpret, nag-iiba naman talaga siya. Tapos malayo-malayo na siya dun sa gusto na mangyari. Tapos wala ka nang magawa kasi nabigay mo na sa kanila, yung gano'n. So, siguro pag meron lang story na talagang yung alam na alam ko, balik-balik na rin man siya. Katulad nito, nagkataon lang. What, I guess ako na to. Yun lang yun, pero hindi na yung gusto kong maging director, ganyan. Yun. Pero wala pang kasunod dito, so far. May kasunod na ba? Walang ganun. Ano lang to, naipit lang ako dito. Hindi ko alam na ako yung magdidirect, pero I guess ako na to, charot. Okay, thank you and congratulations. Thank you very much.